Medyo siguro may ibang presentation ko po. And I hope sana hindi na may mabanggit man parang kinukontra ko yung unawaan natin sa message ng prophet. Kasi po, ang akin po ay kasi two sides of the coins, may isang side, isang mukha. Sa pinag-uusapan natin about the changing of the soul. So, natalakay kanina yung message tungkol sa body, soul, and spirit, o spirit, soul, and ako po ay bibigay din ng ayon po sa aking naunawaan abot sa message. So, gusto ko po simulan sa nabanggit po kanina sa kalagayan po ng isang apostol na walang iba kundi si Pablo. Kasi sa lahat po ng apostol, si Pablo po yung may magandang itinuro about body, soul, and spirit. So, sa direksyong salita mga kapatid, merong binabanggit si Pablo na kung ang pag-usapan ay kasalanan. Sa pagkakaintindi ko at unawa, hindi po niya ina-address yung kasalanan o yung mali o yung nagagawa sa kaluluwa. Kundi ina-address ni Pablo yung kasalanan sa laman. Okay. Naniniwala po ako na ang Biblia nagtuturo ng may body, soul, and spirit. Soul na binanggit ni Paul, ito yung paniniwala, it's not a concrete being or tangible, it's an abstract. So yun po yung definition ko po ng kaluluwa, it's an abstract, hindi po sa katulad nito. Na tangible. Yung spirit, yes, but the soul is not. Kaya nga, ang Biblia natuturo na ang kaluluwa has a two nature. Kahit si Pablo nagsasabi niyan, the old nature and the new nature. So, naniniwala ko yun dahil nakasulat sa Bible yan. And I do believe na si Brother Branham nagsabi rin about the two nature, the old nature and the new nature. Yung kay Pablo, the old man, which is the new man, the old man and the new man inside of him. Okay, so parehas mo pinaniniwalaan ng mga kapatid. At naniniwala ko po sasabihin natin, the old soul died and the new soul, ano tawag dito? The new soul in or born. Ganon, di ba? Parang ganyan. Hindi po ako sumasagot doon, hindi po ako pumokontra doon. Kasi it's about a matter of terminology. Na parang nagiging ano lang doon sa term po tayo. Okay. Sa Bible kasi makikita po natin, ito mga nasabi ko ng mga nakaraan. Kaya ko pong patunayan na ang kaluluwa po mga kapatid, ayon sa scriptures, pinupurify, sinisave yung soul. Ang dami po natin mababasa niyan. Sa scriptures, hindi po natin pwedeng alisin yun. Sa Peter, si James, ilan yung sinabi niya, even in the Old Testament, sa Samuel, even sa Ezekiel, napakaraming magpapatunay na ang kaluluwa, sinabi ko dyan, nililinis. Sorry po sa term kung medyo salungat sa inyo. Kasi kaya ko naman pakita sa Bible Nasa Bible naman yan, magbasa ako. Sister, pwede mong pakilagay sa 1 Peter 1:22. Isang talata mo na. Isang patunay dahil sinasabi ko nasa Bible. Seeing you have purified your souls in obeying the fruit through the Spirit unto unfeigned love of brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. Sa Tagalog, yamang nililinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. So, paraan ng paglilinis ng kaluluwa ay pagtalima sa katotohanan. Yan ang sabi niya. Binasa ko lang naman Napakaraming verse dito sa Bible. Isa pa, Santiago rin.
Sa Santiago 5:20. Anong sabi ni James 5:20? Okay, let him know. Sa Tagalog na lang. Alalahanin ito na ang pagbabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa. Si James mismo nagsabi po, mga kapatid, makasalanan niya, pero inililigtas pala yung kanyang kaluluwa. Another passage from James chapter 1 verse 21. Okay, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness an engrafted word, which is able to save your souls. Nililigtas pala. Hindi yan new birth. Nililigtas. Hindi yan yung sinasabi, yung isang bago na siya, no? Nililigtas pala. Okay, so, maraming beses sa hindi na ako masyadong gagamit pa na maraming sa Bible. Punta ako sa quote ng prophet. Sa quote ng prophet, ang kalagayan pala ng isang taong wala pa sa Panginoon, pero he is predestined by God. Ang tawag nila ba ng amnesia? Ano ba? Isa kaya ka doon? Baka naman, hindi wala kung tama ba yan, no? Ibig sabihin, kung isang tao ito is predestined by the Lord, he has a seed gene of God. Ang tawag ni Brother Batang dyan, spiritual amnesia. Okay, ang sabi niya rito, mga kapatid, spiritual amnesia, 1964. So we find when this spiritual amnesia is. Basahin ko para kasi yung oras mo. So we find out that spiritual amnesia get hold of the people, then they are in the bad condition. Now we find out the same now. Now I want you must to be identified. Somewhere you must show your light, show tonight where you are identified. Sabi niya, you are identified either in Christ or out of Christ. Ayun. Sinasabi pala ni Brother Banham, yung condition na kapag ang isang predestinado, saved na before the foundation of the world, gumagawa siya ng mga gawain sa libutan na mali sa harapan ng Diyos, meron pala siya sa kanyang isip na spiritual amnesia. Okay. Don't get spiritual amnesia, sabi ni Babanan, because you'll identify yourself with something else. Stay right with the Word. You must be identified with St. John 14 chapter and verse 12. He that believeth in me, the works that I do shall he do. Ang sabi ni Babanan din sa kasunod na statement niya, don't forget it. If you do, then you got spiritual amnesia. You've forgotten who you are. Kaya pag nawawala yung focus ng isang tao sa message, sa salita ng Panginoon, magkakaroon siya ng tinatawag na spiritual amnesia, and that condition, gagawa siya ng mga bagay na nandun sa loob naman. Pag-post doon sa chapter book ng Romans 7, si Pablo may sinabi sa verse 18. Ang sabi ni Paul, for I know that in me, sa loob niya, and that is my flesh. Hindi niya sinabi sa luluwa, no? Flesh dwelleth no good thing. For to will is present me, but how to perform that which is good, I find not. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kalagayan ni Pablo, nakita ni Paul, si Paul hindi ang taong
Katulad ng unbeliever na makasalanan gumagawa yan ng kasalanan. Isa siyang Pharisee at sanay mag-practice ng righteousness yan. Pero, bakit nasabi ni Pablo sa chapter 7 na meron siyang na-discover na dalawang bagay? Ano yun? May isang gumagawa na ayaw niya at yung gusto niya, ayaw, hindi niya nagagawa. Ibig sabihin, ito ay patungkol lang sa mga Kristiyanong nakaranas na ng born again. Nakaranas na ng new birth. Tayo na, kung nakaranas ng new birth, ang meron ganitong condition. Yung mga believers, hindi nila alam kung ano yung tama at mali kung ano yung ginagawa nila. Yung born again lang nakakaalam yan. Tayo lang na may new birth ang makaka-identify ano yung tama, ano yung mali. Ano yung mga hindi na-identify na yung may ginagawa ka pala, alam mo pala mali sa isip mo because of the sabi ko 20. Now if I do, sabi niya, now if I do, none is more than I, it is that sin that dwell in me. Sa 21, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ibig sabihin, dito sa ina-analyze natin, si Paul mismo, nakakakita siya ng mga bagay na mayroon nang gumagawa na lang doon sa kanyang laman. Ibig sabihin, may kasalanan gumagawa na nasa laman niya, hindi sinabi ni Paul na gumagawa ng kasalanan na ang kaluluwa. It is sin that dwelleth in me. So, anong gusto mong ipong dito? Ano ba gusto kong sabihin, mga kapatid? I believe that the soul has a two nature. Kung ito yung sinasabing old soul, kung ito yung sinasabing new soul, o yun yung mamamatay yung isa, at yung isa ay mananatili, yes, I agree. Pero, dito sa binabanggit ni Paul, nag-i-exist yung dalawa. Nabasa natin. Nandun yung isa, sabi ni Paul, sumasang-ayon doon sa kanyang kaisipan, patungkol sa kautusan ng Diyos. Pero meron sinabi siya na hindi niya, inaayawan niya, yung bagay na gumagawa na nasa loob ng kanyang laman, na ayaw niya. Okay. So, ano yung gusto kong sabihin? I believe in soul has a two nature. Ngayon, paano yung isang old soul, no, sinasabi nga, old soul term na old nature, hindi yan agad-agad maalis. Kahit tayo nandito ngayon. Kung sinasabi natin may new birth tayo at namatay na yung dati, bakit? Kung yun, naniniwala naman ako that is the soul that is born from Satan. Yung nature. Pero bakit? Kung talaga nasunog niya yan, sinunog yan. Bakit nandun pa rin yung alaala natin dyan? Kung ano yung ginawa mo, masama mo, na yun pa rin yung naiisip mo. At kung minsan, binabalik-balikan tayo nung ginawa natin noon, nagagawa pa rin natin tayo. Born again ka na. So yung sabihin talaga, sinasabi ni Paul, nandun yung two nature in one soul. The old nature and the new nature. Okay. Punta ako mga kapatid. So Romans 8:13, sabi ni Paul, if you live after the flesh, hindi yung sinabi, if you live after the soul, if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Ibig sabihin ni Paul dito mga kapatid, ina-address niya yung gumagawa, doon, ang gumagawa ng kasalanan, doon na doon sa laman. Kaya nga sabi ni Paul, I die daily. Kung pinatay na dati, bakit sabi ni Paul, pinapatay niya araw-araw. Ibig sabihin, dito mga kapatid, yung salitang mortified, ang ibig sabihin niyan, put to death. Ituring mo. Baka nga, born again ang tayo ngayon. Kaya mong ituring sa sarili na natin na yung bagay na bago mo gawin, kasalanan ba yan o hindi, kailangan mamatay.
isip pa mo kautosan ng Panginoon, huwag mong gagawin yan. Thou shalt not do it. Because if you do, you shall die. Mamamatay ka. Ano kayo? Pag gumawa tayo ng kasalanan, born again ka na, nag-practice ka ng kasalanan, you will be separated from God by His presence. Mahihiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Okay? Kaya yun, multiply, sabi ni Paul. Coach, as long, sabi niya sa Hebrews chapter 6, as long as you are in the life, you're going to be sleepy and have a carnal nature. That's going to bother you as long as you live. But the inside you, you're born again. You will make mistake. You fall, you will willfully do wrong. You will go out sometime and do things that don't mean that you're lost. That means that you're going to get correction. And my little boys, lots of times, my children, etc. Another coach, question and answer. Sabi niya dito, somebody told me that he had one time was converted, received the Holy Ghost, and he said unto him, how are you getting along? He said, medyo mahaba. Punta ako dun sa Soul James. Go. Jesus said, heaven and earth shall pass away. In the words, heaven and earth shall be changed. Use that same word again. No, not annihilated. For later in Revelation 21, chapter 21, verse 2 up to verse 24, he's seen that the new Jerusalem coming down from God out of heaven and sitting upon this earth. It doesn't mean it be annihilated. The system, sabi niya, the system be changed. Yun ang sinabi ng ating mga propeta. Tulad sa mundo, nakita mo dyan, sabi niya, the new heavens and new earth. Nakita ni dyan yung bagong langit, bagong lupa. Sorry. Hindi naman pinalitan niya. Sabi niya. Pero, binago. It's like, in the Greek word, parerekomai. Changing form to another form. Binago lang yung itsura dating ang mundo ito ay sin word, na kung ano-ano meron dyan, pagpasok ng eternal age, bago yun sinunod ng Diyos itong mundo ito, at pagdating ng eternal age, wala na ang lahat na yun. Pero same earth. Hindi gumawa ang Diyos ng isang panibago eh. Pero yun ang change form to another form. That's parerekomai. Okay. Does it mean annihilation? The word does not mean pass away. It means passing from one form to another. Yan ang statement ni Babanan. Look, but pass from one condition, it says, to another. The man is passed from sinner to saint, not completely annihilated. When a man is changed, he is annihilated. But his changed person is being changed from what he was to what he is, not annihilated. Siya may sabi niya. Okay. God didn't say He's going to raise up a new generation. He's going to redeem one that's already here. He ain't going to make now new world. It's the one right here, and He's just going to burn it off, cleanse it, and life be you. It's never changed. It's salvation. He justified him, sanctified him, and sent the Holy Ghost, and fire burned the sin out of him and dwelt in him. Himself, he knew his word the same way. He repented and was baptized by water like Noah. Yan sinasabi niya, yung process na yung birth. Okay, nakatawag ko po. Sinabi dito, Jesus said, heaven and earth shall pass away. It does not mean annihilation. Future hope pa rin ito. It doesn't mean annihilation. The word here does not mean pass away. It means passing from one form to another. Look, but pass from one condition, it says, to another. That man is passed from sinner to saint. Yan ang sabi ng ating mga propeta, inihahalimbawa niya sa earth. Na yung earth, mula sa pagiging marumi,
at ginawa, nilinis, naging isang bagong langit at bagong lupa. And by the same, sa tao isang makasalanan, mula sa pagiging makasalanan, nilinis ka, nagkaroon ka ng new birth, and then from sinner to become a new saint. And a statement ng ating mahal na propeta. Pero ang sinasabi niya rito, he isn't annihilated. Ibig sabihin, yung pagiging born again natin ngayon, hindi ka talagang pinuksan ng Diyos. Kundi alin yung inaalis, kung so na pinag-usapan natin, he has a true nature, yung old nature, yun ang sinusunod. Yung old nature. So yung new nature, para lumitaw yung new nature, kailangan mawala yung old nature. Pero these two nature na sinasabi ko, it applied to a one soul. Kasi minsan yung sa Bible, ang term, pastor, di ba? Even in the Old Testament, yung term, it's changeably. Minsan nagagamit yung soul, ito. Tama, di ba? Minsan nagagamit ng soul yung spirit. Minsan ang term ng soul is complete tripart being. Yung body, yung soul, o yung spirit, yung soul and body, na sinasabi, it's a soul. Ganon po ang term ng Bible. Kaya, meron so. So, okay. So yun yung sinasabi ko mga kapatid. Naniniwala ko na the changing of the soul, ano ba yun? Ano yung sinusunod? Ano yung dapat pamuhin? Ano yung dapat alisin? It's a nature. Yung nature, yung old nature, aalisin, at dapat magkaroon ito ng isang bagong nature which receiving a new birth, which is born again. Pero nasan ba yun? It's same soul. Nakita ko na kanina sa pagpapauna ko mga kapatid na mismo ang Biblia, mismo si Brother Banam, at kaya sabi ni Banam, if I said something, check with the word. Yun ang trabaho ng bride. Kung may sinasabi siya, puntahan natin. Kung hindi natin masyadong maintindihan, nalirik mga kapatid, kung hindi ganun kadaling maintindihan, check with the word. Punta tayo sa salita ng Diyos. So, maraming salamat mga kapatid. Sana ay kapag mga kapatid. At inulit ko mga kapatid, hindi ko po ito sinasabi para sirain yung unawa natin, kundi isinay ko lang po yung other side of the coin in the message of the Father. So, salamat.